Ang tunog na iyon ang unang napansin ni Lira. Isang ugong na hindi pamilyar, isang makina na tila may sariling yabang. Hindi ito tunog ng tricycle na araw-araw niyang naririnig o ng luma at umuusok na jeepney na dumadaan sa kanilang kanto. Iba ito, malalim, makinis at may dalang bigat na tila kayang yugyugin ang buong abuhan nilang kalsada. Mula sa maliit, pwesenet ang manyan na pwesto niya sa gilid ng palengke ang musayad na git ng palengke, natanaw niya ito. Isang itim at makintab na sasakyan. Kumikinang ito sa ilalim ng sikat ng araw, isang itim na perlas sa gitna ng mga putik at alikabok ng kanilang bayan sa Batangas. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay tila napahinto. Ang mga nagtitinda, ang mga namimili, lahat ay napalingon. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at tsismis. Naramdaman ni Lira ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Napahigpit ang hawak niya sa supot ng plastik kung saan nakalagay ang pinagbentahan niya ng kakanin sa buong umaga. Sapat na kaya ito para sa bayad sa upa? Kulang pa. Kailangan niya pa ring tumulong kay Nanay Nena sa pagbuburda mamayang gabi. Pero ang lahat ng alalahanin na iyon ay panandali ang naglaho nang makita niyang lumiko ang sasakyan sa kanilang eskinita. Sa makitid at hindi sementadong daan papunta sa kanilang bahay. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Lira. Imposible. Walang dahilan para may isang ganoong sasakyan na maligaw sa kanilang lugar. Bawat yupi at lubak sa daan na iyon ay kabisado niya at alam niyang ang dulo lang noon ay ang munti nilang tahanan. Dali-dali niyang inayos ang kanyang mga paninda at halos takbuhin na ang daan pauwi. Ang ugong ng makina ay papalakas ng papalakas at kasabay nito ang paglakas ng kaba sa kanyang puso. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bakuran, naroon na nga ito. Nakaparada sa harap ng kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero. Ang itsura nito ay isang insulto sa kahirapan ng paligid. Isang hari na bumisita sa tirahan ng isang pulubi. Bumukas ang pinto sa front seat at bumaba ang isang lalaking nakauniporme ng driver. Mabilis itong umikot para pagbuksan ang pinto sa likod. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling sapatos na makintab na tila hindi pa nasasaling ng alikabok kailanman. Sumunod ang isang tungkod na may pilak na hawakan. At sa huli, isang matandang lalaki ang marahan na bumaba. Nakasuot ito ng puting-puting barong Tagalog na may disenyong masalimuot. Kahit may edad na, tuwid ang tindig nito. May awtoridad sa kanyang mga mata pero mayroon ding bakas ng lungkot at pagod. Lira, anak! Ang boses ng kanyang ina, si Aling Nena, ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakatayo ito sa may pintuan, ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Sino po sila, Nay? Bulong ni Lira habang lumalapit. Hindi siya sinagot ng matanda. Sa halip ang bisita ang nagsalita. Ang boses ay mahinahon, ngunit malinaw. Ikaw na ba si Lira Almario? Tumangulang si Lira, hindi magawang magsalita. Ako si Ricardo Morgan. Ang pangalan ay tila isang kulog na umalingaw-ngaw sa tahimik na tanghali. Morgan, ang pamilyang nagmamay-ari ng halos kalahati ng mga negosyo sa Maynila. Ang pangalan na nababasa lang nila sa dyaryo at napapanood sa balita. Maaari ba tayong mag-usap sa loob? Tanong ni Don Ricardo.
Ang tingin ay nasa kanilang munting bahay. Walang nagawa sina Lira at Aling Nena, kundi ang papasukin ang hindi inaasahang bisita. Sa loob ng kanilang maliit na sala, ang presensya ni Don Ricardo ay tila lalong nagpasikip sa espasyo. Umupo ito sa kanilang lumang silyang yantok na tila natatakot na baka ito ay bumigay. "Pasensya na po kayo sa aming munting dampa, sir," sabi ni Aling Nena, nanginginig ang boses. Umiling si Don Ricardo. "Huwag ninyo akong tawaging sir. Ricardo na lang. Magkaibigan kami ng yumaong asawa mo, Nena, at lalo na ng iyong ama, Lira." Itumingin siya ng diretso kay Lira, at sa mga mata nito ay nakita niya ang bigat ng isang bagay na matagal na nitong dinadala. "Nandito ako dahil sa isang pangako, isang utang na loob na kailangang bayaran." May kinuha siyang isang lumang sobre mula sa kanyang coat. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang isang papel na naninilaw na sa katagalan. Inilatag niya ito sa maliit nilang lamesa. "Marahil ay hindi mo na ito naabutan, Lira," sabi ni Don Ricardo. "Noong mga panahong halos malugi na ang aming pamilya, ang lolo mo ang tumulong sa amin. Ipinagbili niya ang pinakamahalaga niyang lupain para lang maisalba kami. Walang kapalit. Ang tanging hiningi niya ay isang pangako." Tumingin si Lira sa papel. Isang kasulatan. May 2 pirma sa ilalim nito. Isang kasunduan sa pagitan ng 2 pamilya. Pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang boses ay bumibigat. "Isang pangako na balang araw, ang mga apo namin ay mag-iisang dibdib para pagtibayin ang ugnayan ng ating mga pamilya." Naramdaman ni Lira na tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ano ang sinasabi ng matanda? Pag-iisang dibdib? Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Naguguluhang tanong ni Lira. Tumingin si Don Ricardo sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pakiusap. "Nandito ako para tuparin ang pangakong iyon. Ang tanging paraan para mabayaran ang napakalaking utang na loob ng pamilya Morgan sa mga almaryo." Huminga siya ng malalim bago binitawan ang mga salitang babago sa takbo ng buhay ni Lira magpakailanman. "Kailangan mong pakasalan ang apo ko, si Marco." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Marco Morgan, ang kilalang CEO ng Morgan Corporation, ang lalaking may kasintahan na isang sikat na modelo. Ang lalaking nabubuhay sa isang mundong hindi niya kailanman pinangarap na maabot. Hindi po maaari. Si Aling Nena ang unang nakapagsalita na pahawak ito sa kanyang dibdib. Ang alaala ng kanyang yumaong asawa, ang bigat ng utang na loob, at ang kabiglaanan ng balita ay tila sabay-sabay na dumagan sa kanya. "Nena!" Namutla si Aling Nena. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Nay, anong nangyayari sa inyo?" Gulat na tanong ni Lira, lumapit agad sa ina. "Ang puso ko, anak," hirap na sabi ni Aling Nena bago biglang pumikit ang mga mata nito at nawalan ng malay, bumagsak sa mga braso ni Lira. "Naay!" Ang sigaw ni Lira ay puno ng takot at pagpapanik. Isang desperadong tunog na sumira sa katahimikan ng hapon. "Dismissed!" Ang isang salitang iyon, binitawan ni Marco Morgan sa isang boses na kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner ng boardroom, ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang lalaking nakatayo
sa harap ng mahabang lamesa, ay namutla. Sir Marco, please, I have a family. Hindi man lang itinaas ni Marco ang kanyang tingin mula sa mga papeles na hawak. Your family is not my company's problem. Your incompetence is. You have 1 hour to clear your desk. Walang sino mang nangahas na magsalita sa loob ng silid. Ang mga miyembro ng board ay nakayuko, takot na maging susunod na target. Ito ang mundo ni Marco. Isang kaharian na gawa sa salamin at bakal, sa puso ng Makati. At dito, siya ang absolutong hari. Nang makalabas na ang kawawang empleyado, sakalang tumayo si Marco. Inayos niya ang kanyang mamahaling Italian suit at tumingin sa labas ng bintana, sa mga gusaling sumusubok na abutin ang langit. I want the revised proposal on my desk by 5. Don't disappoint me again. Umalis siya sa boardroom, iniwan ang isang tensyon na halos puwedeng hiwain ng kutsilyo. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita ang pangalan sa screen. "Hi babe," sagot niya. Ang boses ay biglang naging mas malambing. "How's my ruthless CEO?" Tanong ng matamis na boses ni Isabel sa kabilang linya. "Tapos ka na bang maging halimaw?" "For you, I'm never a monster," sagot ni Marco. Umupo sa kanyang silyang katad. "Dinner later?" "Of course! I'll wear that new dress you bought me. I miss you." "I miss you too, Belle. See you later." Pagkababa niya ng tawag, isang pakiramdam ng kasiyahan ang dumaloy sa kanya. Si Isabel, Belle Gonzales. Maganda, matalino, galing sa tamang pamilya. Siya ang perpektong reyna para sa kanyang kaharian. Siya ang lahat ng gusto niya sa isang babae. Pero ang sandaling iyon ng kapayapaan ay biglang nawasak nang tumunog ulit ang kanyang telepono. This time, it was his grandfather's private line. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. "Lolo?" Ang boses ni Don Ricardo sa kabilang linya ay kalmado ngunit may bigat na hindi maikakaila. "Marco, umuwi ka sa bahay. Ngayon din." "Lolo, I'm in the middle of Ngayon din." Pag-uulit ng matanda, may diin sa bawat pantig na hindi tumatanggap ng pagtutol. Nasa Maynila na siya. Hindi na kailangang itanong ni Marco kung sino ang tinutukoy nito. Isang pangalan lang ang may kakayahang guluhin ang araw ng kanyang lolo. Ang pangalan mula sa isang kasunduang kasing luma ng panahon. "Lolo, we talked about this. I'm not going to." "Marco, umuwi ka," sabi ni Don Ricardo bago pinutol ang linya. Isang matunog na kalabog ang umalingaw-ngaw sa opisina. Ibinagsak ni Marco ang kanyang palad sa makintab na lamesa. Isang ugat ang pumitik sa kanyang sentido. Ang lahat ng kontrol na ipinakita niya kanina ay naglaho. Napalitan ito ng purong galit. Ang babaeng iyon, ang probinsyanang iyon, ang bayad utang. Darating ito para sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Darating ito para ipamukha sa kanya ang isang kasunduang hindi niya kailanman tinanggap. Habang nagmamaneho pa uwi, ang kanyang Porsche ay tila lumilipad sa kalsada. Pero ang isip niya ay mas mabilis pang tumatakbo. Naalala niya ang dati niyang kasintahan, kung paano siya nito ginamit at niloko dahil sa pera. Natuto siya. Hindi na siya magpapakatanga ulit, lalo na para sa isang babaeng galing sa probinsya na malamang ay pera lang din ang habol. Pagpasok niya sa malaking gate ng kanilang mansyon, agad niyang naramdaman
ang pagbabago sa atmosfera. Ang karaniwang tahimik na bahay ay tila may bigat na dala. At doon, sa gitna ng kanilang malawak na sala, nakita niya ito. Isang babae. Nakatayo ito malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Simple lang ang suot nitong bestida, kupas ang kulay na tila ilang daang laba na ang pinagdaanan. Ang buhok nito ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Mula sa likod, mukha itong isang katulong na naligaw sa sala ng mga amo. Nang marinig nito ang kanyang mga yapak, dahan-dahan itong lumingon. At sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang mukha ng babaeng gugulo sa kanyang buhay. Hindi ito pangit, pero wala rin itong maipagmamalaki. Simple, ordinaryo. Ang mga mata nito ay malaki at puno ng takot, pag-aalala. Hindi niya masabi. Ang balat nito ay kayumanggi, halatang sanay sa sikat ng araw. Ito ang kabaligtaran ng lahat ng bagay na hinahanap niya sa isang babae. Ito ang kabaligtaran ni Belle. "So, you're here," sabi ni Marco. Ang boses ay walang anumang emosyon. Lumapit siya. Bawat hakbang ay may bigat at tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay malamig, mapanuri, at walang bahid ng anumang respeto. Tila sinusuri niya ang isang bagay na binabalak niyang bilhin at itapon din lang. Nakita niya itong napayuko, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mahina itong tumango. "Ako po si Lyra," halos pabulong nitong sabi. "I know who you are," putol ni Marco sa sasabihin nito. "Alam ko kung bakit ka nandito." Humakbang pa siya palapit, sinisiguradong nararamdaman nito ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan. "Let's get one thing straight. You are here because of my grandfather's misplaced sentimentality. Isang lumang kasunduan na dapat ay matagal nang nakalimutan." Itinuro niya ang buong paligid. Ang mga mamahaling painting sa dingding, ang chandelier na gawa sa kristal, ang malawak na hagdanan. Lahat ng ito, this world, you don't belong here. Bumaling siya dito. Ang mga mata ay tila 2 piraso ng yelo. Huwag mong isipin na may makukuha ka sa pamilyang ito. Huwag mong isipin na magiging isang Morgan ka dahil lang sa isang piraso ng papel. Para sa akin, isa ka lang bayad utang, isang obligasyon na kailangan kong tiisin. Intindihin mo yan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lyra. Nakita lang ni Marco ang marahang panginginig ng mga balikat nito. Ang mga mata nito ay nagsimulang mamasa-masa pero pinipigilan nitong tumulo ang luha. "Good," naisip ni Marco. "Matakot ka, umalis ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo." Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang pamilyar at matamis na boses ang narinig niya mula sa may pintuan. "Babe, are you here?" Si Belle. Nakatayo ito sa may pasukan. Suot ang isang eleganteng pulang bestida. Ang perpektong imahe ng karangyaan at kagandahan. Napatingin ito sa kanilang dalawa. Una kay Marco na may ngiti, pagkatapos ay kay Lyra na may bahid ng pagtataka sa mukha. Lumapit ito at agad na kumapit sa braso ni Marco, isang kilos na nagpapakita ng pag-aari. Ang mamahalin nitong pabango ay sumingaw sa hangin, isang stark contrast sa amoy sabon na naamoy niya mula kay Lyra. Pinagmasdan ni Belle si Lyra mula ulo hanggang paa, katulad ng ginawa ni Marco kanina. Pero ang tingin nito ay may halong matamis na pagkukunwari. Isang ngiti ang sumilay sa perpekto nitong mga labi.
Sino siya, babe? Ang hapagkainan ng mga Morgan ay hindi isang lamesa, isa itong teritoryo. Para kay Lyra, ito ang pinakamahaba at pinakamalamig na piraso ng kahoy na nakita niya sa buong buhay niya. Ang haba nito ay kayang pakainin ang kalahati ng kanilang barangay sa Batangas. Ang kinang nito ay kayang salaminin ang lahat ng kanyang pagkukulang. Nakatayo sa gitna ang isang napakalaking chandelier. Ang mga ilaw nito ay tila 1,000 matang nakatitig sa kanya. Hinuhusgahan ang bawat galaw niya. Sa harap niya ay may isang hilera ng mga kubyertos, tinidor, kutsilyo, kutsara, na hindi niya alam kung para saan ang bawat isa. Sa kanilang maliit na bahay, sapat na ang isang pares. Dito, tila kailangan niya ng mapa para lang makakain. Naramdaman niya ang sarili na lumiliit sa kanyang upuan. Sa isang dulo ng lamesa ay si Don Ricardo, tahimik ngunit may bigat ang presensya. Sa kabila naman ay si Marco at sa tabi nito si Bel, isang perpektong magkasintahan, ang hari at reyna sa kanilang palasyo. At siya ang alipin na napilitang makisalo sa piging. Maingat niyang ginaya ang kilos ni Don Ricardo, kung aling tinidor ang unang kinuha, kung paano nito hiniwa ang karne. Bawat subo ay isang pagsubok. Bawat pagnguya ay tila maingay sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ang katahimikan ay binasag ni Bel. Ang boses nito ay matamis na tila pulot. "So, Lyra," simula nito, nakangiti. "Narinig ko mula kay Marco na galing ka sa Batangas. My family has a beach house there. Siguro naman alam mo kung nasaan ang Punta Fuego?" Umiling si Lyra. "Hindi po, ma'am. Sa bayan lang po ako." "Oh, I see," sabi ni Bel. At sa simpleng salitang iyon, naramdaman ni Lyra ang pagitan nilang dalawa. Isang distansyang hindi masukat ng kilometro, kundi ng yaman at estado sa buhay. Nagpatuloy si Bel. Ang tingin ay puno ng pagkukunwaring interes. "I also heard you're very entrepreneurial. Nagtitinda ka raw ng mga kakanin sa palengke? How fascinating! Mahirap ba yon?" Naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hiya, isang pamilyar na pakiramdam. Ang salitang fascinating ay parang isang sampal. Tila pinag-aaralan siya na parang isang kakaibang insekto sa ilalim ng mikroskopyo. "Hindi naman po," mahina niyang sagot. "Sanayan lang po." Nakita niya ang isang bahagyang ngisi sa labi ni Marco. Isang tingin ng "sinabi ko na sa iyo" na ipinukol nito kay Bel. Kumpirmado. Magkakampi sila sa larong ito at siya ang taya. Sinubukan ni Lyra na huwag silang pansinin. Kinuha niya ang kanyang baso ng tubig. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig dahil sa tensyon. Sa pag-angat niya ng baso, sumabit ito sa gilid ng plato. Isang matinis na tunog ng nababasag na salamin ang umaling-awngaw. Ang tubig ay kumalat sa puting-puting mantel, at ang mga piraso ng basag na kristal ay kumislap na parang mga luha sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Lahat ay napahinto. "Hindi ka ba marunong kumilos ng maayos?" Ang boses ni Marco ay tila isang latigo na humampas sa hangin, malamig at malupit. Lahat ng pagkukunwari ay nawala. Ang natira ay purong paghamak. "Probinsyana ka nga talaga." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra na tila gumuho ang buong silid. Ang mga salita ni Marco ay tumusok ng malalim, mas masakit
kaysa sa kung sinampal siya nito. Gusto niyang umiyak, pero pinigilan niya. Gusto niyang magtago, pero wala siyang mapuntahan. Nakayuko lang siya, pinagmamasdan ang basang mantsa sa mantel na tila simbolo ng kanyang kahihiyan. Marco! Isang malakas na kalabog ang yumanig sa lamesa. Si Don Ricardo. Nakatayo ito, ang mukha ay puno ng galit at pagka-dismaya. Ang mga mata nito ay nag-aapoy habang nakatitig sa kanyang apo. Sumusobra ka na, mariing sabi ng matanda. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan sa loob ng pamamahay ko. Lolo, look at her! She doesn't belong here, ganti ni Marco. At sino ka para magsabi kung sino ang nababagay dito? Sigaw ni Don Ricardo. Ang kanyang boses, na dati mahinahon, ay umaling-aungaw ngayon na may awtoridad ng isang patriarka. Si Lyra ay nandito dahil sa akin, dahil sa isang pangakong mas matanda pa kaysa sayo. Isang utang na dapat nating bayaran. Huminga ng malalim si Don Ricardo at nang magsalita siyang muli, ang boses niya ay desidido na. Marco, si Lyra ang pakakasalan mo. Kung hindi mo matanggap, maaari kang umalis sa kumpanya at sa pamamahay na ito. Pumili ka. Isang ultimatum, isang linya na iginuhit sa buhangin. Ang buong silid ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Lyra, na kanina'y nalulunod sa kahihiyan, ay napatingala, hindi makapaniwala sa narinig. Tumingin si Marco sa kanyang lolo, pagkatapos ay kay Lyra, at sa huli kay Belen na ngayon ay may bahid na ng pag-aalala sa mukha. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos niya ang kanyang suit. Walang emosyon ang kanyang mukha. Inabot niya ang kamay ni Belle. At nang hindi man lang tumitingin pabalik, hinila niya si Belle palabas ng dining hall. Ang tunog ng kanilang mga yapak na papalayo ay ang tanging ingay na maririnig. Naiwan si Lyra. Nakaupo sa harap ng basag na baso at basang mantel, kasama si Don Ricardo sa isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan kanina. Galit. Iyon ang tanging emosyon na pinahintulutan ni Marco na maramdaman habang pauwi siya mula sa paghatid kay Belle. Galit sa kanyang lolo sa paglalagay sa kanya sa isang sitwasyong walang kawala. Galit sa babaeng iyon, sa probinsyanang iyon, sa pagiging dahilan ng lahat ng gulo. I can't believe your lolo did that, sabi ni Belle kanina habang nasa sasakyan sila, ang boses ay puno ng pagkainis. Forcing you to marry that girl, it's barbaric. He's old-fashioned, maikling sagot ni Marco. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Old-fashioned is one thing, Marco, but this is your life, our life. Pagpapatuloy ni Belle, ang boses ay tumataas. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo siyang tiisin. Look at her. Ni hindi marunong humawak ng baso. Paano siya magiging Mrs. Morgan? Tumango si Marco. I know. Sumang-ayon siya dahil iyon ang dapat niyang gawin. Dahil si Belle ay tama. Dahil ang babaeng iyon, si Lyra, ay isang pagkakamali. Isang anino mula sa nakaraan na walang lugar sa kanyang makintab na hinaharap. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salita, may isang maliit na bahagi sa kanyang isip na nakaramdam ng pagkairita. Hindi kay Lyra, kundi sa buong sitwasyon.
sa pakiramdam na wala siyang kontrol. Gabi na nang makabalik si Marco sa mansyon. Ang katahimikan ay halos isang insulto sa kaguluhang nangyari sa hapagkainan kanina. Ang kanyang lolo ay marahil nasa silid na nito. At ang babaeng iyon, hindi niya alam at wala siyang pakialam. Dumiretso siya sa minibar para kumuha ng isang baso ng whiskey. Habang pabalik sa kanyang silid, napansin niya ang isang sinag ng ilaw na nagmumula sa isa sa mga hindi gaanong ginagamit na sala. Kumunot ang kanyang noo. Sino ang nandoroon sa ganoong oras ng gabi? Dahan-dahan siyang lumapit, handa nang sitahin kung sino mang katulong ang nag-iwan ng bukas na ilaw. Ngunit nang sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto, hindi katulong ang nakita niya, si Lyra. Nakaluhod ito sa sahig, sa gitna ng malawak na Persian rug. Hindi ito umiiyak, hindi ito mukhang kaawa-awa. Sa halip, ang buong atensyon nito ay nakatuon sa isang bagay sa kanyang harapan. Isang bestida, ang mamahaling damit pantulog ni Belle, na gawa sa seda at lace. Naalala niya ito. Ilang linggo na ang nakakaraan, isinoli ito ni Belle sa kanya, puno ng pagkadismaya. "It's ruined, babe," sabi nito noon. "May punit malapit sa tahi. It's a factory defect. I'm just going to throw it away." At ngayon, ang damit na iyon na para kay Belle ay basura na lang, ay nasa mga kamay ni Lyra. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng lampshade, nakita ni Marco ang isang karayom at sinulid din sa kamay ng dalaga. Dahan-dahan, tiyaga. Bawat tusok ng karayom ay tumpak at maingat. Ang kanyang mga daliri na marahil ay sanay sa pagbabalot ng suman at pagtitinda sa palengke, ay gumagalaw ng may isang uri ng grasya na hindi niya inaasahan. Sinusundan nito ang masalimuot na disenyo ng lace, hindi lang tinatahi ang punit, kundi hinahabi muli ang nawalang pattern. Napahinto si Marco, nakatago sa dilim ng pasilyo. Pinanood niya ito nang hindi nito namamalayan. Walang tunog maliban sa mahinang paghinga nito at ang halos hindi marinig na tunog ng karayom na tumatagos sa tela. Hindi ito ang babaeng nakita niya sa hapagkainan kanina. Ang babaeng mahiyain, clumsy, at mukhang takot sa sarili nitong anino. Ang babaeng nasa sahig ngayon ay may konsentrasyon, may focus, may isang uri ng dignidad sa kanyang ginagawa, kahit pa ito ay pag-aayos lang ng isang bagay na itinapon na ng iba. Naalala niya ang sinabi ni Belle, ni hindi marunong humawak ng baso, pero ang mga kamay na iyon na nakabasag ng baso ay ang siya ring mga kamay na may kakayahang bumuo at mag-ayos ng may ganitong katumpakan. Isang kontradiksyon, isang bagay na hindi umaayon sa simpleng kahon kung saan niya inilagay si Lyra. Hindi niya namalayang humakbang na pala siya papasok sa silid. Ang sahig na kahoy ay lumikha ng isang mahinang ngay. Biglang natigilan si Lyra. Tila isang usa na nakarinig ng kaluskos sa kagubatan. Mabilis siyang napalingon, ang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot nang makita siya. Agad niyang sinubukang itago sa likuran niya ang bestida, na para bang nahuli siyang gumagawa ng isang krimen. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Marco. Sinisikap na panatilihing malamig at walang pakialam ang kanyang boses, kahit na sa loob niya ay mayroon ng bahagyang pagkalito. Yumuko si Lyra, hindi makatingin sa kanya. "Sorry po, sir," pabulong niyang sabi.
Nakita ko lang po ito sa may basurahan. Akala ko po itatapon na. Itatapon na nga, matigas na sagot ni Marco. Basura yan. Bakit mo pinapakialaman? Sayang po kasi kung itatapon lang, sir, sagot ni Lira. Ang boses ay halos hindi marinig. Itinaas niya ng bahagya ang damit, sapat lang para makita ni Marco. Kaunting ayos lang po, magagamit pa. Maganda po ang tela. Tinitigan ni Marco ang inaayos nitong bahagi. Hindi na makita ang punit. Ang tahi ay napakalinis at pino na kung hindi mo alam na nasira ito, aakalain mong bahagi talaga iyon ng orihinal na disenyo. Mas maganda pa sa pagkakagawa ng pabrika. Isang hindi maipaliwanag na katahimikan ang namagitan sa kanila. Nakatayo siya, isang CEO na sanay mag-utos at manghusga. At sa sahig, isang babaeng tahimik na lumilikha at nag-aayos. Sa isang saglit, tila nagkapalit ang kanilang mundo. Siya ang walang masabi. Ito ang may hawak ng isang uri ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang bumuo mula sa sira. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. Humalakhak siya ng bahagya, isang tunog na pilit at walang saya. Talagang kayong mga probinsyana, hindi ninyo matiis na may makitang nasasayang ano? Ang insulto ay nandoon, pero kahit siya ay narinig ang pagkakaiba. Wala na roon ang purong galit mula sa hapag-kainan. Napalitan ito ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. Bago pa makasagot si Lira, isang boses na kasing tamis ng pulot, ngunit kasing talim ng bubog, ang pumutol sa hangin. Marco, babe, I thought you were in your room. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pinto si Belle. Suot ang isang sutlang roba na bumabagay sa karangyaan ng mansyon. Huminto ito at tiningnan ang eksena sa harap niya. Si Marco, si Lira, at ang pamilyar na bestida sa mga kamay ng probinsyana. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan. Sa mga mata nito, bago napalitan ng isang perpektong ngiti. Lumapit ito kay Marco. Hindi man lang pinansin si Lira at hinalikan siya sa pisngi. What's going on here? Tanong nito, ang boses ay malambing, ngunit ang tingin ay matalim. Ang mga mata ni Belle ay dumapo sa damit na hawak ni Lira. Isang maliit at mapanghamak na tawa ang kumawala sa kanya. Oh, is that my old nightgown? Ang akala ko itinapon na yan. Tumingin siya kay Lira. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang damit mula sa mga kamay ni Lira. Ang kilos ay puno ng pagwawalang bahala, na tila diring-diri ito sa kung sino ang humawak nito. Salamat sa tulong mo, sabi ni Belle. Ang bawat salita ay nababalutan ng pekeng tamis, pero mas gusto ko pa rin bumili ng bago. Pagkasabi niyon, basta na lang niya inihagis ang pinaghirapang ayusin na bestida sa isang bakanteng upuan, na para bang isa itong maruming basahan. Isang gawaing pinagbuhusan ng oras at tiyaga. Ngayon ay muling naging basura sa isang iglap. Hindi tumingin si Marco kay Belle. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Lira. Nakita niya ang mga kamay nito, na ngayon ay wala ng hawak, na dahan-dahang kumuyom sa kanyang tagiliran. Nakita niya itong yumuko, pero hindi bago niya masilayan iyon. Isang kislap ng sakit, isang malalim na pagkadismaya na pilit nitong itinatago sa likod ng isang blangkong ekspresyon. Hindi ito luha, hindi ito galit. Ito ay isang tahimik na kalungkutan na, sa hindi maipaliwanag na dahilan,
ay mas nakabagabag kay Marco kaysa sa anumang sigaw o iyak. Naramdaman niya ang isang biglaan at hindi inaasahang pagnanais na ipagtanggol ito. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Pero nandoon na. Isang maliit na simbas na sinulid shake ng pagbababago, mas pino ngunit mas matibay kaysa sa inaakala niya. Ang backstage ng isang charity fashion show ay isang magulo at organisadong impyerno. Para kay Lyra, ito ay isang bagong uri ng palengke. Ang amoy ay hindi na pinaghalong bagoong at sariwang isda, kundi mamahaling pabango at hairspray. Ang mga sigaw ay hindi na mula sa mga nagtitinda ng gulay, kundi sa mga nagmamadaling designer at stage manager. Ngunit ang pakiramdam ay pareho. Ang pakiramdam na siya ay maliit, isang dayo, isang taong hindi kabilang. Lyra, nasaan na ang gown ni Ma'am Bell? Tanong ng isa sa mga staff, ang boses ay iritado. Nandito po, naplansa ko na at siniguradong walang gusot, sagot ni Lyra. Itinuturo ang nakabitin na obra maestra. Isang puting gown na may mga kristal na kumikinang sa bawat galaw. Ito ang kanyang tungkulin para sa gabing iyon. Isang pabor na inayos ni Don Ricardo para masanay daw siya sa mundo nila. Ang tungkulin niya ay siguraduhin na ang damit ni Belle Gonzales, ang vedette o ang pinaka-highlight na modelo ng gabi, ay perpekto. Isang simpleng gawain, ngunit para kay Lyra, ito ay isang misyon na may bigat ng buong mundo. Hindi siya maaaring magkamali. Hindi na ulit. Ilang minuto bago magsimula ang finale, pumasok si Belle sa dressing room. Mukha itong isang reyna na bibisita sa kanyang mga alagad. Ang kanyang tingin ay dumaan kay Lyra, na parang hangin lang ito. Is the gown ready? Tanong nito sa head stylist. Yes, Ma'am Belle. Lyra prepared it for you. Doon lang siya tiningnan ni Belle, isang tingin na malamig at mapanuri. Siguraduhin mong perpekto yan, sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit may pahiwatig ng babala. Ayokong mapahiya dahil sa kapabayaan ng iba. Maingat na tinulungan ni Lyra si Belle na maisuot ang gown. Sinuri niya ang bawat tahi, ang bawat butil ng kristal, at lalo na ang zipper sa likod. Perpekto. Walang mali. Ngunit habang papunta na si Belle sa may entrance ng runway, bigla itong nadulas malapit sa isang rack ng mga damit. Isang maliit na pagkatisod, isang mabilis na pag-arte ng pagkawala ng balanse. Oh my goodness, sabi nito, mabilis na tinulungan ng mga alalay. Okay lang po kayo, ma'am? Tanong ni Lyra, lumapit dahil sa pag-aalala. I'm fine. Mabilis na sagot ni Belle, inaayos ang sarili. Just a little clumsy. Pero sa isang saglit na iyon, nakita ni Lyra ang matulis na takong ng stiletto ni Belle na sumayad sa likod ng gown, malapit sa zipper. May narinig siyang halos hindi mapansing tunog. Isang tunog ng napigtas na sinulid. Nagsimula ang musika. Oras na. Pumunta si Lyra sa gilid ng backstage kung saan may isang monitor na nagpapakita ng mga kaganapan sa runway. Ang puso niya ay kumakabog kasabay ng malakas na beat ng tugtog. Lumabas si Belle sa runway. Ang mga ilaw ay sumunod sa kanya. Ang mga tao ay napahanga. Mukha siyang isang anghel. Ngunit habang naglalakad siya patungo sa gitna, sa bawat pag-indayog ng kanyang balakang,
May isang maliit na maliit na hiwa na unti-unting lumalaki sa likod ng kanyang gown. Napatakip ng bibig si Lyra. Hindi maaari. Nang huminto si Belle sa dulo ng runway para mag-pose, ang sinulid na naggogoy nun na nagdudugtong sa zipper ay tuluyang bumigay. Isang nakabibinging tunog ng pagkapunit ang narinig sa buong hall na sinundan ng kolektibong paghinga ng gulat mula sa mga manunood. Ang likod ng perpektong gown ay bumuka. Inilalantad ang kanyang likod mula balikat hanggang baywang. Isang kalamidad. Ang mga kamera ay sunod-sunod na kumislap. Ang mukha ni Belle ay nagpakita ng perpektong pagkukunwari ng pagkabigla at kahihiyan. Tumingin siya sa paligid na tila isang biktima, isang anghel na naputulan ng pakpak sa harap ng lahat. Sa backstage, lahat ay nagpanik. Anong nangyari? Sino ang may kasalanan niyan? Pero si Lyra ay hindi na nakikinig. Ang isip niya ay blanko. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ni Don Ricardo na nagtitiwala sa kanya. At ang mukha ni Marco na nanghuhusga. Ito na ang katapusan niya. Ngunit sa gitna ng pagpapanik, isang boses ang narinig niya sa kanyang isipan. Ang boses ng kanyang ina. Kahit gaano kahirap, huwag kang susuko. Ang kamay na marunong magburda ay marunong ding maghilom ng kahit anong sugat. Sugat. Isang bagay ang nagbago sa loob ni Lyra. Ang takot ay napalitan ng isang desperado ngunit malinaw na determinasyon. Hindi siya papayag na matapos ito ng ganito. Mabilis siyang lumingon. Sa isang sulok, nakita niya ang isang emergency sewing kit at isang mahabang sash ng seda na tira mula sa isa sa mga damit. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang mga ito. "Anong ginagawa mo?" sigaw ng stage manager. Hindi siya sumagot. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng backstage at dire-diretso sa maningning na runway. Ang mga manonood ay lalong nagulat. Sino ang probinsyanang ito na biglang sumulpot sa gitna ng isang high fashion disaster? Huminto si Lyra sa likod ni Belle. Hindi niya pinansin ang daan-daang matang nakatitig sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga kumikislap na kamera. Lumuhod siya. Sa isang iglap, ang kanyang mga kamay na hinusgahan ni Marco, ay nagsimulang gumalaw ng may bilis at katumpakan. Ang karayom ay sumayaw sa kanyang mga daliri. Tinahin niya ang punit, hindi para itago, kundi para gawin itong pundasyon. Kinuha niya ang sash na seda at mabilis na inihabi ito sa likod ng gown, lumilikha ng isang criss-cross pattern na tila isang corset. Mula sa isang sakuna, lumikha siya ng isang bagong disenyo, isang asymmetrical at matapang na estilo. Sa loob lamang ng ilang sandali. Nang matapos siya, tumayo siya at bahagyang itinulak si Belle para magpatuloy. Ang buong hall ay tahimik. Pagkatapos, isang tao ang pumalakpak. Sinundan ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong hall ay umugong sa isang malakas at hindi mapigilang palakpakan. Hindi na para kay Belle o sa damit, kundi para sa babaeng nakayapak na lumuhod sa entablado at ginawang sining ang isang kahihiyan. Sa gitna ng mga manunood, si Marco Morgan ay nakatayo na parang isang estatwa, ganap na natigilan. Ang whiskey na hawak niya ay nakalimutan na. Ang nakikita niya lang
ay ang babaeng iyon, na ngayon ay dahan-dahang naglalakad pabalik sa dilim ng backstage. Ang mukha ay kalmado na tila wala lang ang nangyari. Pagkatapos ng show, habang tinutulungan ni Lyra na magligpit, isang matangkad at eleganteng babae ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay pamilyar mula sa mga fashion magazine. "Excuse me?" sabi ng babae. Siya si Sofia Reyes, isa sa mga pinakarespetadong fashion designer sa bansa. Napatingin si Lyra. Ngumiti si Sofia Reyes at iniabot ang isang business card. "I saw what you did out there. Hindi lang iyon pag-aayos. Iyon ay paglikha." Tinitigan niya si Lyra ng diretso sa mata. "May talento ka, iha. Tawagan mo ko. Ako." Mula sa hindi kalayuan, nakatayo si Belle. Ang maskara ng pagiging biktima ay wala na. Ang natira sa mukha niya na hindi nakikita ng iba ay isang maputlang anyo ng purong galit. Ang loob ng sasakyan ay puno ng katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigawan. Si Marco ang nagmamaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang mga ugat ay bakat. Ang kanyang isip ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang imahe ni Lyra na nakaluhod sa entablado, kalmado, determinado, mahusay, ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Binubura ang lahat ng nauna niyang akala tungkol dito. Sa tabi niya, si Lyra ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang business card mula sa sikat na designer ay nasa kanyang palad, pero hindi niya ito tinitingnan. Para siyang bumalik sa dati, tahimik, mailap, at tila nagtatayo muli ng pader sa pagitan nilang dalawa. Hindi na natiis ni Marco ang katahimikan. "Bakit mo ginawa yon?" tanong niya. Ang boses ay mas magaspang kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi lumingon si Lyra. "Ang alin po? You know what I'm talking about?" sabi ni Marco, may bahid ng inis. "Ang pagtakbo sa entablado, ang pag-aayos sa damit ni Belle. You like the attention, don't you? Gusto mong maging bida." Ang mga salita ay lumabas sa bibig niya bago pa niya mapigilan. Ito ang dating Marco, mapanghusga, mayabang. Ito ang paraan niya para bawiin ang kontrol, para ibalik si Lyra sa kahon kung saan niya ito unang inilagay. Sa wakas, lumingon si Lyra sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala na roon ang takot. Ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na mas masakit. Pagkadismaya. "Hindi ko po ginawa yon para sa sarili ko," mahinang sabi nito. Pero ang bawat salita ay matatag. "Ginawa ko po yon para sa pangalan ng pamilya ninyo, para kay Don Ricardo. Dahil iyon po ang tungkulin ko." Natigilan si Marco. Ang simpleng sagot nito ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang sampal na mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Dahil totoo. Ginawa nito iyon hindi para sa sarili, kundi para sa kanila. Para sa kanya. "Itigil mo ang sasakyan," sabi ni Lyra. Ang boses ay kalmado, ngunit pinal. "What?" "Sabi ko po, itigil mo ang sasakyan." Pag-uulit nito. "Maglalakad na lang po ako." "Don't be ridiculous. It's late and this isn't a safe neighborhood. Mas ligtas pa po siguro ako dito kaysa sa loob ng sasakyan, kasama ninyo." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco na parang bala. Isang masakit na katotohanan na hindi niya kayang itanggi. Puno ng galit at pagkabigo, itinigil niya ang sasakyan sa gilid ng isang madilim na kalsada. "Fine,
Bahala ka sa buhay mo. Walang imik na bumaba si Lira sa sasakyan. Isinara niya ang pinto nang walang ingay at nagsimulang maglakad sa gilid ng kalsada, papalayo sa makintab na sasakyan, papalayo sa kanya. Pinanood siya ni Marco mula sa rearview mirror, isang maliit na figura sa ilalim ng ilaw ng mga poste. Hinintay niyang lumingon ito na para bang umaasang susuko ito at babalik. Pero hindi, nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Isang bahagi niya ang gustong umalis na lang. Iwan siya. Ito naman ang gusto niya, di ba? Ngunit may isang bahagi na hindi niya maintindihan na pumipigil sa kanya. Hindi niya maialis ang kanyang mga mata sa figura nito na papalayo. At doon niya nakita isang motorsiklo na walang ilaw ang mabilis na papalapit sa likuran ni Lira. 2 lalaki ang nakasakay. Bago pa man makasigaw si Marco, ang angkas sa likod ay mabilis na dumukwang at hinablot ang maliit na bag na sukbit ni Lira. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang sigaw ni Lira ay naputol. Ang katawan niya ay napasubsob dahil sa lakas ng paghila. Ngunit sa halip na bumitaw, isang bagay na hindi inaasahan ang ginawa niya. Kumapit siya. "Huwag! Huwag po!" sigaw niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Kumapit siya sa strap ng kanyang bag na parang ang buhay niya ay nakasalalay dito. Si Marco ay natigilan sa isang segundo, paralisado sa pagkabigla. Pagkatapos, isang alon ng adrenaline at takot ang biglang bumuhos sa kanyang sistema. Walang pag-iisip, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at tumakbo. Lira, huli na ang lahat. Ang motorsiklo ay patuloy sa pag-arangkada, kinaladkad si Lira ng ilang metro sa magaspang na aspalto. "Pera ng nanay ko yan," narinig niyang sigaw ni Lira. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Iyon ang laman ng bag. Hindi ang business card, hindi ang tatelepono, kundi ang kaunting perang pinaghirapan niya, ang perang ipapadala sana niya sa Batangas. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Lira na hilahin ang bag. Ngunit ang magnanakaw, sa pagkainis, ay buong lakas siyang itinulak. Bumitaw ang kanyang mga kamay. Ang katawan niya ay walang lakas na tumilapon sa kalsada. Isang nakakakilabot na tunog ng pagtama ang narinig ni Marco nang ang ulo ni Lira ay tumama sa gilid ng semento. Ang motorsiklo ay mabilis na naglaho sa dilim. Ang mundo ni Marco ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. "Lira!" Tumakbo siya palapit. Nakahandusay ito sa kalsada, hindi gumagalaw. Ang mukha nito ay nakaharap sa kanya. Nakapikit. May isang manipis na linya ng dugo na nagsisimulang dumaloy mula sa kanyang sentido, gumuguhit sa kanyang pisngi. Ang braso at binti nito ay puno ng galos mula sa pagkakaladkad. Pero sa kabila ng lahat, ang isang kamay nito ay mahigpit pa ring nakakuyom. Dahan-dahan niyang iniluluhod ang sarili sa tabi nito. "Lira! Lira, wake up!" Niyugyug niya ito ng bahagya. Walang sagot. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ito ang CEO na kayang magpatalsik ng tao nang walang kurap. Ito ang lalaking hindi natitinag sa harap ng milyon-milyong pisong deal. Ngunit ngayon, sa harap ng isang babaeng duguan at walang malay sa gitna ng isang maruming kalsada, naramdaman niya ang isang takot na hindi niya kailanman naramdaman.
sa buong buhay niya. Isang takot na mawalan. Walang pag-aalinlangan, maingat niya itong binuhat. Ang init ng dugo nito ay tumagos sa mamahalin niyang suit. Ang bigat ng katawan nito sa kanyang mga braso ay isang bagay na totoo. Isang bagay na hindi niya maaaring balewalain. Habang binuhat niya ito, ang nakakuyom nitong kamay ay bahagyang bumukas. Isang bagay ang nahulog mula rito at tumama sa aspalto na may mahinang kalansing. Hindi ang bag, hindi pera, kundi ang business card mula kay Sofia Reyes. Ang tanging bagay na nagawa nitong isalba. Ang simbolo ng isang pangarap na muntik nang maabot. Tinitigan ni Marco ang mukha ni Lira na maputla sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang bakas ng dugo, ang mga galos, at ang alaala ng kanyang mga salita kanina. Fine, bahala ka sa buhay mo. Isang matinding pagsisisi na parang lason ang gumapang sa kanyang puso, sinunog ang lahat ng kanyang yabang at galit. I'm sorry, bulong niya sa hangin, sa babaeng hindi makarinig sa kanya. I'm so sorry. At sa sandaling iyon, sa gitna ng dugo at aspalto, alam ni Marco Morgan na may isang bagay sa loob niya ang nasira at nagbago, magpakailanman. Perpekto sana ang gabi. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Belle sa kanyang sarili habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang puting sports car sa mga kalsada ng Maynila. Ang fashion show ay isang tagumpay. Siya ang sentro ng atensyon. Si Marco ay nasa kanyang tabi. Ang lahat ay naaayon sa plano. Hanggang sa tumawag si Marco, ang boses ay puno ng isang emosyong hindi pa niya kailanman narinig mula rito. Purong panik. Belle, nasa ospital kami. Si Lira, naaksidente siya. At sa isang iglap, ang perpektong gabi ay naging isang abala, isang istorbo. Habang papasok siya sa malamig at amoy antiseptic na lobby ng ospital, sinigurado ni Belle na ang kanyang mukha ay nagpapakita ng tamang-tamang timpla ng pag-aalala at pagkabigla. Inayos niya ang kanyang damit. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng elevator. Ang kanyang make-up ay perpekto pa rin. Ang kanyang buhok ay maayos pa rin. Siya pa rin si Isabel Gonzales, ang babaeng laging kalmado at kontrolado. Ang maskara ay nasa lugar. Sa pasilyo ng private wing, natanaw niya ang silid. Mula sa salamin ng pinto, nakita niya si Marco. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakatalikod sa pinto. At sa kama, nakahiga ang probinsyanang iyon, ang ulo ay may benda. Ngunit hindi ang babaeng nakahiga ang nagpakuyom sa mga kamao ni Belle, kundi ang ginagawa ni Marco. Dahan-dahan, gamit ang isang basang bimpo, pinupunasan ni Marco ang mukha ni Lira. Ang kilos niya ay puno ng isang uri ng pag-iingat na hindi pa niya kailanman nakita. Isang kalinga na hindi para sa kanya. Ang CEO na walang awa, ang lalaking kayang magwasak ng mga karera sa isang salita lang, ay ngayon ay tila isang maamong pusa. Nag-aalab ang inggit sa loob ni Belle. Lumapit siya, ang mga yapak ay hindi gumagawa ng ingay. Marco, ang boses niya ay malambing at nag-aalala. Agad na napatayo si Marco, tila nahuli sa isang bagay na bawal. Ang mukha nito ay pagod, ngunit ang mga mata ay may bakas pa rin ng takot. Belle, sabi nito. Salamat at nakarating ka. Lumapit si Belle kay Marco at niyakap siya ng mahigpit.
Oh babe, I was so worried about you. Ang kanyang yakap ay nagpapakita ng pag-aalala para kay Marco, ngunit ang tingin niya ay nakatuon sa walang malay na mukha ni Lyra. He's going to be fine, sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig. Thank God, bulong ni Belle. Tumingin siya kay Lyra. Kahit naman may mga bagay akong hindi gusto sa kanya, hindi ko naman siya gugustuhin na mapahamak. Tumango si Marco. Pagkatapos ay bumulong. Kailangan ko lang ng kaunting hangin. Babantayan mo ba siya? Of course, ngiti ni Belle. Nang makalabas si Marco, tiningnan ni Belle ang babaeng nakahiga. Ang kanyang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang malamig at galit na tingin. Napakabagal mo namang mamatay, probinsyana ka, bulong niya. Ang boses ay puno ng nabulok na matamis. Hindi ba't sinubukan ko na ngang tapusin ang laro mo sa fashion show? Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepono. Lumabas siya ng silid at pumunta sa dulo ng pasilyo. Sinagot niya ang isang tawag. Victor! Ang boses sa kabilang linya ay malakas at pamilyar. Isabel, any news on the Morgan girl? She's in the hospital, sagot ni Belle. Ang boses ay nagbabago na ngayon sa isang professional at malupit na tono. But Marco is acting strange. He's protecting her. I don't like it. Hindi na natin kailangan ang damdamin niya, Isabel, sabi ni Victor Sandoval, ang kilalang kalaban ng Morgan Corporation. Ang kailangan lang natin ay ang kanyang access. Kailangan nating makuha ang mga detalye ng bagong fashion line nila bago sila lumabas sa merkado. At para mangyari iyon, kailangan mong maging malapit kay Marco. Oo, alam ko, Victor, pabulong na sigaw ni Belle. Nanggugulo ang babaeng paing yan sa plano natin. Muntik na niyang sirain ang pagtatanghal kanina. Ayusin mo, utos ni Victor. Hindi tayo pwedeng magkamali. Kapag nagpakasal ka kay Marco, magiging sayo ang lahat ng impormasyon. Kailangan mong tanggalin ang sagabal na iyan. Natahimik si Belle. Tiningnan na niya ang pintuan ng silid ni Lyra. Sa loob niya, isang ideya ang nabuo. Isang masamang ideya. Ako na ang bahala sa kanya, Victor, sabi ni Belle. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Oras na para tanggalin ang sagabal. Hindi lang siya basta aalis. Sisiguraduhin kong lalabas siya bilang isang traidor. Ibinaba ni Belle ang tawag. Bumalik siya sa tapat ng silid ni Lyra. Ang ngiti niya ay bumalik, ang perpektong maskara ng pag-aalala. Maghanda ka, Lyra Almario. Ilang linggo matapos lumabas si Lyra sa ospital, isang hindi pangkaraniwang kapayapaan ang bumalot sa mansyon ng mga Morgan. Para kay Marco, ang kapayapaang iyon ay nakakabingi. Bawat araw, nakikita niya si Lyra na tahimik na gumagalaw sa bahay, nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat. Ang dating takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang blangkong distansya. Ang dating paghamak sa kanyang puso ay napalitan ng isang komplikadong halo ng pagsisisi at isang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. Sinubukan niyang kausapin ito ilang beses, ngunit ang mga sagot nito ay laging maikli at magalang. Ang pader na itinayo nito ay mas mataas at mas matibay na ngayon. At sa bawat pagtanggi nito, lalong lumalalim ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Belle. Nakikita niya ang paraan ng pagtingin ni Marco kay Lyra.
Nakikita niya ang pag-aalala at alam niyang kailangan na niyang kumilos. Ang lason ay naihanda na. Oras na para ibuhos ito. Ang pagkakataon ay dumating isang umaga sa opisina ni Marco. Emergency, Sir Marco. Ang boses ng kanyang executive assistant, si Ana, ay puno ng panik nang pumasok ito sa kanyang opisina nang walang katok. Sir, ang Sandoval Corp, inilabas nila ang bago nilang collection online. At ito ang mga disenyo natin. Tila isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Marco. Mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop. At naroon nga, ang Crown Jewel Collection, ang pinakatatago nilang proyekto, ang alas nila para sa susunod na quarter, ay nasa website ng kanilang pinakamalaking kalaban. Bawat detalye ay perpektong kinopya. Paano? Sigaw ni Marco. Ibinagsak ang kanyang kamao sa lamesa. Sino ang nag-leak nito? Hindi pa namin alam, sir. Sagot ni Ana, nanginginig. Pero ang IT department ay nagsimula ng mag-imbestiga. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Belle. Ang mukha niya ay isang perpektong maskara ng pagkabigla at pag-aalala. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang tablet. Marco, babe, I think I found something, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Ayokong isipin pero kailangan mong makita to. Iniabot niya ang tablet kay Marco. Ang nasa screen ay isang kopya ng isang email. Isang email na may mga attachment ng kanilang mga crown jewel designs. Ang nagpadala, isang anonymous na email address. Ang pinadalhan, si Victor Sandoval. This doesn't prove anything, sabi ni Marco, kahit na ang puso niya ay nagsisimula ng kumabog ng mabilis. Tingnan mo ang IP address, Marco, mahinang sabi ni Belle. Ipinadala yan mula sa loob ng mansyon. Napahigpit ang hawak ni Marco sa tablet. Sa loob ng mansyon? There's more, sabi ni Belle. Ang boses ay tila nag-aalangan. Kaninang umaga, nakita kong bukas ang pinto ng guest room. Alam kong mali, pero sumilip ako at nakita ko ito sa ilalim ng kama. May inilabas si Belle mula sa kanyang designer handbag, isang folder. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga orihinal na sketch ng Crown Jewel Collection. Ang mga sketch na dapat ay nasa loob ng vault sa opisina. Marco, sabi ni Belle, hinawakan ang kanyang braso. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong, puno ng pekeng awa. Sino lang ba ang bagong tao sa mansyon? Sino lang ba ang may dahilan para maghiganti sa'yo matapos ang lahat ng nangyari? Hindi, imposible. Napatingin si Marco kay Belle, naghahanap ng ibang paliwanag. Pero ang nakita niya ay isang mukha ng nag-aalalang kasintahan. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Pagpapatuloy ni Belle, ang mga salita niya ay tila mga galamay na gumagapang sa isip ni Marco. Gusto mong maniwala na nagbago na siya. Naawa ka sa kanya dahil sa nangyari. Pero hindi ba't ganito rin ang ginawa sa'yo noon, Marco? Hindi ba't ginamit ka rin ng dati mong girlfriend dahil sa pera mo? Ang mga salitang iyon, ang bangungot mula sa kanyang nakaraan, ang sugat na hindi kailanman naghilom. They see you, they see the Morgan name, at nagiging desperado sila. Bulong ni Belle. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nagpapakatanga ka na naman ba, Marco? Hahayaan mo bang lokohin ka ulit ng isang babaeng walang-wala na biglang nakakita ng pagkakataong yumaman? Lahat ng pagdududa, lahat ng pagsisisi,
Lahat ng kalinga na nagsimulang tumubo sa puso ni Marco para kay Lira ay biglang nalanta at naging abo. Napalitan ito ng apoy. Ang apoy ng pagtataksil. Ang pamilyar na sakit ng isang pusong muling pinagtaksilan. Tama si Belle. Paano siya naging tanga? Ang lahat ng kabaitan nito, ang lahat ng pagiging mahiyain, isang palabas, isang mahusay na pag-arte. Ginamit nito ang aksidente para makuha ang kanyang awa. Ginamit nito ang kanyang awa para makalapit sa kanya, para makuha ang mga sikreto ng kumpanya. Ang babaeng iniligtas niya ay ang siya ring babaeng sumaksak sa kanya patalikod. Tinitigan niya ang mga sketch sa kanyang kamay, ang mga email, ang IP address. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa iisang tao. Isang malamig at nakakakilabot na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi niya naramdaman ang pagpisil ng kanyang mga kamay sa tablet. Ang mga kuko niya ay bumaon sa screen. Ana, sabi niya, ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Cancel all my meetings. Tumingin siya kay Belle, ngunit ang mga mata niya ay tila tumatagos dito. Umuwi na tayo. Habang nagmamaneho siya pauwi, wala siyang sinabi. Ang tanging naririnig sa loob ng sasakyan ay ang mabilis at mabigat na paghinga niya. Ang bawat ilaw trapiko ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Bawat metro na papalapit sa mansyon ay nagpakulo sa dugo niya. Pagdating nila sa mansyon, dumiretso siya papasok, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Nakita niya si Lira sa may sala, nagdidilig ng mga halaman ni Don Ricardo, isang imahe ng inosenteng kapayapaan. Ang kapayapaan na iyon ay isang kasinungalingan, isang insulto. Huminto siya sa harap nito. Hawak pa rin niya ang tablet at ang folder. Ang anino niya ay bumalot sa katawan ni Lira. Napatigil ito sa pagdidilig at dahan-dahang tumingala. Ang mga mata ay may bahid ng pagtataka. Ang mukha ni Marco ay isang maskara ng yelo at apoy. Ang kanyang mga labi ay halos hindi gumagalaw. Nang magsalita siya, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Lira, lumabas ka dyan! Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Winawasak ang katahimikang kanina lang ay naroroon. Nabitawan ni Lira ang maliit na pandilig. Tumama ito sa sahig na gawa sa marmol na may malakas na kalansing. Ang tubig ay kwalat panguanan sa paanan niya, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang lahat ng kanyang pandama ay nakatuon sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Ang Marco na ito ay hindi ang Marco na nag-alaga sa kanya sa ospital. Hindi ito ang Marco na may bakas ng pagsisisi sa mga mata. Ito ay isang estranghero, isang halimaw na nabuhay mula sa kanyang mga pinakamasamang bangungot. Ang mukha nito ay isang maskara ng galit na hindi pa niya kailanman nakita. Isang galit na malamig, puro, at nakatutok lahat sa kanya. Ano? Anong problema, sir? Nagawa niyang itanong. Ang boses ay nanginginig. Sa likod ni Marco, nakita niya si Belle, nakatayo na parang isang anino. Ang mukha ay nagpapahayag ang kengipapahayag ng pekeng awa. Hindi sumagot si Marco. Sa halip marahas niyang inihagis sa paanan ni Lira ang hawak niyang folder. Ang mga sketch ay kumalat sa basang sahig. Ang tinta ay nagsimulang matunaw at kumalat na parang dugo. Sabihin mo, sabi ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Humakbang siya palapit. Ang presensya niya
ay nakakasakal. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Victor Sandoval? Hindi naintindihan ni Lyra. Victor Sandoval? Ang pangalan ng kalaban ng mga Morgan? Ano ang kinalaman niya doon? Hindi ko po kayo maintindihan, sabi niya. Ang pagkalito ay malinaw sa kanyang boses. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Ipinakita niya ang tablet. Huwag ka nang magsinungaling! Nakita na namin ang lahat. Ang mga email, ang mga sketch na ninakaw mo. Ginamit mo ko. Ginamit mo ang awa ko para makalapit sa pamilyang to at sirain kami mula sa loob. Bawat salita ay isang suntok. Bawat akusasyon ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Tumingin siya sa mga ebidensya. Ang mga papel na ngayon niya lang nakita, ang email na hindi niya kailanman ipinadala. Isang bitag, isang perpektong bitag, at siya ang nasa gitna. Tumingin siya kay Marco, naghahanap ng kahit katiting na pagdududa, kahit maliit na espasyo para sa kanyang paliwanag. Ngunit wala. Ang nakita niya ay isang pader ng galit. Ang mga mata nito ay sarado na sa katotohanan. Hinusgahan na siya. Hindi ko yan ginawa, sabi niya. Ang boses ay halos mawala. Manala po kayo. Manala? Sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Bakit ako maniniwala sa isang magnanakaw at sinungaling na tulad mo? Akala ko iba ka. Akala ko may dignidad ka. Pero pare-pareho lang pala kayo. Isa ka lang desperadang babae na gagawin ang lahat para sa pera. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Lyra. Hindi nabasag. Namatay. Ang maliit na pag-asang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Ang pag-asang marahil sa kabila ng lahat ay may mabuti sa lalaking ito ay biglang naging abo. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagtitiis na inipon niya mula pa noong unang araw ay umapaw. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Tumayo siya ng tuwid. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang nag-aapoy na mga mata ni Marco. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagpakita ng takot. Ang kanyang katahimikan ay tila lalong nagpagalit kay Marco. Ang kawalan niya ng reaksyon ay tila isang kumpirmasyon sa kasalanan niya. Wala kang masabi? Dahil totoo? Sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng tagumpay at pait. Dahan-dahang tumango si Lyra. Kung iyan po ang gusto ninyong paniwalaan, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit walang buhay. Wala na po akong magagawa dahil naintindihan na niya. Kahit anong sabihin niya, hindi siya paniniwalaan. Sa mundo ni Marco Morgan, siya ay palaging magiging isang probinsyanang may masamang intensyon. Iyon lang ang papel na nakalaan para sa kanya sa kwentong ito. Ang kanyang pagsuko ang naging huling patak. Umalis ka, sabi ni Marco. Ang mga salita ay binitawan na parang lason. Umalis ka sa pamamahay na to. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Humakbang siya palapit. Ang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Simula ngayon, tapos na ang lahat ng utang na loob. Tapos na ang kasunduan. Malaya ka na. Ang salitang malaya ay ang pinakamasakit sa lahat. Isang kalayaan na ibinigay dahil isa siyang basura na kailangan ng itapon. Walang imik na tumalikod si Lyra.
Hindi niya tiningnan si Belle na may isang munting ngiti ng tagumpay sa mga labi. Dumiretso siya sa kanyang silid. Hindi niya kinuha ang mga damit na ibinigay sa kanya. Hindi niya kinuha ang kahit anong bagay na pag-aari ng mga Morgan. Ang kinuha lang niya ay ang luma at kupas niyang bag na dala niya mula sa Batangas. Inilagay niya sa loob ang iilang damit na pag-aari niya. Iyon lang. Bumaba siya sa hagdanan, bawat hakbang ay mabigat. Dinaanan niya si Marco sa sala na para bang hangin lang ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng malaking pinto, palabas ng mansyon. Nagsisimula ng umambon. Ang maliliit na patak ng ulan ay tumama sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi niya namalayang nagsimula na palang dumaloy. Hindi siya lumingon. Naglakad lang siya papalayo sa buhay na iyon, papalayo sa sakit. Nang gabing iyon, sa huling biyahe ng bus pauwi sa probinsya, nakaupo si Lira sa tabi ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng dilim. Pinanood niya ang mga patak ng ulan na gumuguhit sa salamin. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang palad. Sa loob nito, naroon ang isang luma at kupas na barya na bigay ng kanyang lolo bago ito mamatay. Ang tanging bagay na natira sa kanya. Pinisil niya ito ng mahigpit at isang mainit na butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, dumaloy sa kanyang pisngi at bumagsak sa kanyang kamay. Lahat ay nawala, tagumpay. Iyon ang dapat na nararamdaman ni Marco. Naitaboy na niya ang traidor, naibalik na niya ang kontrol. Si Belle ay nasa tabi niya, mas malambing at mas maalaga kaysa dati. Ang problema ay wala na. Pero bakit pakiramdam niya ay mas malaki ang nawala sa kanya? Lumipas ang mga araw, ngunit ang mansyon ay nanatiling malungkot. Ang katahimikan ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay isang paalala ng isang presensyang wala na. Sa bawat sulok, nakikita niya ang multo ni Lira. Sa hardin kung saan ito nagdidilig ng halaman, sa kusina kung saan ito tahimik na kumakain, sa salas kung saan ito nag-aayos ng mga bagay na itinapon na ng iba. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho, sa pagbawi sa pinsalang idinulot ng pagnanakaw ng kanilang disenyo. Ngunit kahit sa boardroom, ang mukha ni Lira, ang mga mata nitong puno ng pagkadismaya bago ito tuluyang sumuko, ay bumabalik para usigin siya. Isang gabi, hindi siya makatulog. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pasilyo, patungo sa silid na daan na dating tinutuluyan ni Lira. Binuksan niya ang pinto. Ang silid ay malinis, masyadong malinis, walang bakas ng kahit sinong nakatira dito. Ngunit sa ibabaw ng kama, nakatiklop ng maayos ang lahat ng damit na ipinabili niya para dito. Ang mga mamahaling bestida, ang mga sapatos. Hindi nito dinala ang kahit isa. Isang malamig na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Ipinagsigawan niya na mukha itong pera. Ngunit umalis itong hindi dinala ang kahit isang sentimo o bagay na galing sa kanya. Hindi tama. Mayroong hindi tama. Kinabukasan, sa opisina, sinubukan niyang balikan ang mga pangyayari. Kailangan niyang malaman kung paano na ilabas ang mga sketch mula sa vault. Ipinatawag niya ang security at hiniling ang kopya ng mga CCTV footage mula sa gabi bago ang leak.
Pinanood niya ang mga video ng paulit-ulit. Hinahanap niya si Lyra. Hinahanap niya ang patunay na siya nga ang may kasalanan. Ngunit wala. Walang Lyra na malapit sa kanyang opisina. Ngunit mayroon siyang ibang nakita. Isang pamilyar na figura. Si Belle. Sa video, nakuha bandang 10:00 ng gabi, nakita niyang dumaan si Belle sa tapat ng kanyang opisina. Huminto ito saglit, lumingon-lingon, at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Kumunot ang noo ni Marco. Naalala niya ang sinabi ni Belle. Kaninang umaga, nakita kong bukas ang pinto. Sumilip ako. Sinabi niyang sa umaga niya, nakita ang mga sketch. Pero bakit siya nasa labas ng opisina niya noong gabi? Isang maliit na na kasinungalingan, pero sapat na para magtanim ng isang nakakabahalang pagdududa sa isip ni Marco. Hindi siya nagpahalata. Kinopya niya ang video sa isang USB drive. Nang hapong iyon, tinawagan niya ang isang tao na pinagkakatiwalaan niya, isang pribadong IT expert na dati nang tumulong sa kanya sa mga sensitibong kaso. David, I need you to trace an email for me, sabi ni Marco sa telepono. I need to know its exact origin. No questions asked. And I need this to be completely off the books. Walang dapat makaalam. Ipinadala niya ang lahat ng detalye. At pagkatapos, naghintay siya. Ang bawat araw ng paghihintay ay isang tortura. Ang pagdududa sa kanyang isip ay lumalaki na parang lason. Tinitingnan niya si Belle, pinakikinggan ang mga matatamis nitong salita. Ngunit ngayon, mayroon ng isang malamig na pader sa pagitan nila. Pagkatapos ng 3 araw, isang encrypted na email ang dumating mula kay David. Marco, natuntun ko na. Ang email ay ipinadala gamit ang isang temporary, untraceable account. Pero ang device na ginamit, nakuha ko ang serial number. Ito ay isang cellphone. At ang cellphone na iyon, nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Isabel Gonzales. Binitawan ni Marco ang kanyang telepono. Tila nawalan ng hangin ang kanyang mga baga, ang telepono ni Belle. Ang lahat ng ebidensya, ang buong kaso na isinampal niya sa mukha ni Lyra, ay gawa-gawa ng babaeng pinaniniwalaan niya. Ngunit bago pa man niya ganap na maproseso ang katotohanan ito, isang tawag ang pumasok mula sa kanyang private investigator. Ang investigador na inupahan niya para subaybayan si Victor Sandoval. Sir, may ipapadala po ako sa inyong mga litrato. Kuha lang kanina sa isang hotel sa Alabang. Binuksan ni Marco ang kanyang email. At doon, nakita niya ito. Ang huling pako sa kabaong ng kanyang katangahan. Isang serye ng mga litrato. Malinaw. Hindi maikakaila. Si Belle at si Victor Sandoval. Magkasama. Nagtatawanan. Sa isang litrato, may iniabot na sobre si Victor kay Belle. At sa pinakahuling litrato, nakita niyang naghalikan ang dalawa bago pumasok sa iisang elevator. Ang galit na naramdaman niya noong araw na pinalayas niya si Lyra ay walang-wala kumpara sa apoy na ngayon ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi lang galit kundi puno ng matinding pagsisisi at pagkamuhi sa sarili. Naging isang ganap siyang tanga. Isang bulag na tanga. Hinusgahan niya ang isang inosente. Sinira niya ang isang taong ang tanging kasalanan ay ang magtiwala sa kanya. At ngayon, alam na niya kung sino ang tunay na ahas.
Mabilis niyang tinawagan ang kanyang lolo. "Lolo," sabi niya, ang boses ay basag at puno ng isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman. "Lolo, nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali." Na pagkatapos ng ilang sandali, habang papunta sa mansyon para harapin ang katotohanan, nakuha ni Marco ang isang huling ulat mula sa PI. Isang text message. "Sir, nalaman na po namin kung sino ang babaeng tinutukoy sa report. Ang pangalan po niya ay Lyra Almario." Ang puso ni Marco ay tila dinurog. Hindi niya maintindihan. Bakit? Paanong? Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pag-iisip, isang text message ang sumunod. "Correction po, sir. Hindi po Lyra Almario. Na-misread ko po ang report. Ang pangalan po pala ng ex-girlfriend ni Victor Sandoval na matagal na niyang kasabwat ay Ashley." "Ashley ang pangalan, sir?" Ashley? Isang pangalan mula sa nakaraan. Ang pangalan ng babaeng unang dumurog sa kanyang puso at tiwala. Ang babaeng ginamit siya para sa pera. Si Belle, ang kanyang kasintahan, ay hindi ang tunay na pangalan niya. Ang tunay niyang pangalan ay Ashley. At sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng puzzle ay nag-ugnay-ugnay. Hindi lang ito isang simpleng corporate espionage. Ito ay isang personal na paghihiganti. Isang bitag na matagal nang inihanda para sa kanya. Tiningnan ni Marco ang daan, ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Lyra. Ang mga mata nitong walang buhay habang tinatanggap ang kanyang maling hatol. Isang malakas na sigaw ng pagkadurog at pagsisisi ang kumawala mula sa lalamunan ni Marco. Umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan. Isang tunog na hindi kailanman maririnig ng mundo sa laba. Ang sala ng mansyon ng mga Morgan ay naging isang korte. Sa gitna, nakaupo si Don Ricardo. Ang mukha ay tila isang maskarang gawa sa bato. Sa tabi niya, nakatayo si Marco. Hindi siya nakaupo. Ang kanyang tindig ay tuwid at matigas, tulad ng isang sundalo na naghahanda para sa isang labanan. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bagyo. Nang pumasok si Belle, ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Suot niya ang isang eleganteng puting damit, isang imahe ng kadalisayan at tagumpay. Lumapit siya kay Marco para yakapin ito. "Babe, lolo," bati niya. Ang boses ay matamis. "Bakit biglaan ang family meeting na to? May problema ba?" Hindi gumalaw si Marco. Hindi niya tinugon ang yakap. Sa halip, humakbang siya paatras. Agad na naramdaman ni Belle ang pagbabago. Ang lamig sa hangin. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Marco. Isang tingin na hindi niya pa kailanman nakita. "Umupo ka, Belle," sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakakilabot. Umupo si Belle sa tapat nila. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nagsimulang mag-atubili. "Marco, tinatakot mo anong nangyayari?" Hindi siya sinagot ni Marco. Sa halip, kinuha nito ang isang tablet mula sa mesang nasa tabi nito at dahan-dahang islide ito sa ibabaw ng mesa patungo sa kanya. "Pamilyar ka ba dyan?" tanong ni Marco. Nasa screen ang IT report, ang serial number ng kanyang cellphone. Ang mapaparantatay ang mga teknikal na detalye ng kanyang pagtataksil. Nagsimulang mamutla si Belle. "Ano? Ano to? Hindi ko maintindihan." Hindi pinansin ni Marco ang kanyang pagkukunwari.
Kinuha niya ang isang folder at inilatag ang laman nito sa mesa, isa-isa, na parang mga baraha sa isang laro ng poker. Ang mga kopya ng CCTV footage, ang mga still shot niya sa labas ng opisina ni Marco sa gabi. Sabi mo, sa umaga mo nakita ang mga sketch, sabi ni Marco. Ang boses ay nananatiling mapanganib na kalmado. Pero, nandiyan ka na pala nung gabi. Ano ang ginagawa mo doon, Bel? Nagkataon lang yan. Napadaan lang ako. Mabilis niyang sagot, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Pagkatapos, inilabas ni Marco ang huling baraha, ang mga litrato. Siya at si Victor Sandoval sa hotel, ang sobre, ang halik. Sa sandaling makita ni Bel ang mga litrato, alam niyang tapos na ang laro. Ang lahat ng dugo ay nawala sa kanyang mukha. Ang maskara ng pagiging perpekto ay nabasag, nag-iwan ng isang mukha ng purong takot at galit. Paano? Bulong niya. Hindi na yan ang mahalaga, sabi ni Marco. Ang tanong ay bakit? Bakit mo to ginawa? Ang pera? Ang kapangyarihan? Tumingin si Bel mula kay Marco patungo kay Don Ricardo. Walang awa, walang tulong. Siya ay nag-iisa, nakulong sa sarili niyang bitag. Isang bagay ang nabali sa loob niya. Ang takot ay napalitan ng isang desperado at mapait na galit. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na puno ng kabaliwan. Dahil sa'yo, sigaw niya. Itinuturo si Marco. Dahil sa katangahan mo, dahil sa babaeng yon, tumayo siya. Ang kanyang pagiging elegante ay naglaho, napalitan ng isang babaeng nagwawala. Oo, ako nga. Ako ang gumawa ng lahat ng yon. At dapat ay nagtagumpay ako. Perpekto na sana ang lahat. Magiging asawa mo ko ako. Makukuha ko ang lahat ng gusto ko. At babagsak ang kumpanyang ito tulad ng nararapat. Pero dumating siya! Sigaw niya. Ang mukha ay nag-iba na sa galit. Ang walang kwentang probinsyanang yon. Ang isang maliit na sagabal na hindi ko inaasahan. Sinira niya ang lahat. Sinira niya ang mga plano ko. Tumingin siya kay Marco. Ang mga mata ay nag-aapoy. At ikaw, ang tanga mo. Nagsimula kang mag-alala para sa kanya. Nagsimula kang mahulog sa kanya. Nakita ko, kaya kailangan ko siyang tanggalin. Kailangan kong ipamukha sa'yo na isa siyang traidor para bumalik ka sa akin. Tumahimik ang buong silid. Ang kanyang pag-amin ay nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa anumang ebidensya. Sa wakas, nagsalita si Don Ricardo. Ang kanyang boses na kanina'y tahimik ay ngayon ay parang isang kulog. Wala kang kahihiyan. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang tungkod ay matatag, na nakatanim sa sahig. Ang kanyang mga mata na puno ng pagkadismaya ay nakatitig kay Bel. Ginamit mo ang apo ko. Sinubukan mong sirain ang pamilya ko at sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao. Itinuro niya ang pinto. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa galit. Umalis ka. Umalis ka sa pamamahay na ito. At huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa pamilyang ito. Tiningnan ni Bel si Marco, isang huling desperadong pag-asa. Marco, babe. Ngunit ang Marco na nakatingin sa kanya ay hindi na ang lalaking minahal at niloko niya. Ang nakita niya ay isang mukha ng purong pagkasuklam. Hindi Bel ang pangalan mo, malamig na sabi ni Marco. Ashley, tama ba ako? Ang huling salitang iyon
ay ang huling dagok. Napaurong si Belle na parang sinampal. Alam na niya ang lahat. Walang salitang lumabas sa bibig ni Belle. Tumalikod siya, kinuha ang kanyang bag, at naglakad palabas ng mansyon. Ang kanyang bawat hakbang ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Nang maisara na ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa sala. Tila isang bagyo ang katatapos lang. Humarap si Marco sa kanyang lolo. Ang kanyang matigas na tindig ay biglang nawala. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang sakit na hindi masukat. "Lolo," sabi niya, ang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. "Si Lyra, ang lahat ng sinabi ko sa kanya, ang lahat ng ginawa ko, hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Kailangan ko siyang puntahan," bulong niya, higit sa kanyang sarili kaysa sa kanyang lolo. "Kailangan kong humingi ng tawad." Ang amoy ng hangin sa Batangas ay iba. Hindi ito amoy usok ng sasakyan o mamahaling pabango. Amoy lupa ito, amoy sariwang damo at amoy dagat na dala ng hangin. Para kay Lyra, ito ang amoy ng paghilom. Lumipas ang ilang buwan. Ang sakit sa kanyang puso ay hindi pa ganap na nawawala. Ngunit hindi na ito isang bukas na sugat. Isa na itong peklat, isang paalala ng sakit na kanyang nalampasan at ng lakas na kanyang natuklasan. Hindi na siya nagtitinda ng kakanin. Sa tulong ng perang ipinadala ni Don Ricardo, isang halagang hindi niya tinanggap bilang bayad utang, kundi bilang isang investment. Nakapagpatayo siya ng isang maliit na patahian sa harap ng kanilang bahay. Sinulid ng pag-asa, iyon ang ipinangalan niya rito. Sa loob ng munting tindahan, tinuruan niya ang ilang mga kababaihan sa kanilang lugar kung paano magburda at manahi. Ang dating tahimik na bahay ay napuno ng tunog ng mga makinang pantahi at masayang tawanan. Dito, muling natagpuan ni Lyra ang kanyang sarili. Hindi bilang ang probinsyana sa mansyon ng mga Morgan, kundi bilang si Lyra, isang babaeng may talento, dignidad, at layunin. Isang hapon, habang tinuturuan niya ang isang batang babae kung paano gumawa ng perpektong tahi, isang anino ang tumabon sa kanilang pintuan. Napatingala si Lyra, handa nang batiin ang isang bagong customer. Ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Nakatayo doon si Marco Morgan, pero hindi ito ang Marco na kilala niya. Wala ang mamahaling suit at aroganteng tindig. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. Wala ang makintab na sports car sa labas. Isang ordinaryong sasakyan ang nakaparada sa di kalayuan. Ang buhok nito ay bahagyang magulo at sa mga mata nito wala na ang apoy ng galit o ang lamig ng paghamak. Ang nakita niya ay isang pagod at isang malalim na kalungkutang hindi nito itinatago. Nagkatinginan sila. Ang tawanan sa loob ng patahian ay humina at tuluyang nawala. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa estrangherong bagong dating. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ni Marco. Ang boses ay mahina, halos isang pakiusap. Sinabihan ni Lyra ang kanyang mga estudyante na magpahinga muna. Walang imik siyang lumabas at tumayo sa harap ni Marco, nag-iwan ng isang ligtas na distansya sa pagitan nila. Hindi siya nagsalita. Naghintay lang siya. "Lyra," simula ni Marco,
Nahihirapang hanapin ang mga tamang salita. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa lupa, tila hindi kayang salubungin ang mga mata nito. Alam ko, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Huminga siya ng malalim, isang hiningang puno ng bigat ng mga buwan ng pagsisisi. Ang lahat ng sinabi ko, ang lahat ng akusasyon, mali ako, maling-mali ako sa lahat. Tumingin siya kay Lyra, at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng sakit na idinulot niya. Nalaman ko na ang lahat, ang tungkol kay Belle, kay Ashley, ang tungkol sa kanyang mga plano. Inimbestigahan ko ang lahat. Huminga ng bahagya si Lyra. Kaya pala, nalaman na niya ang katotohanan. Ngunit imbes na makaramdam ng ginhawa, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Kaya ka lang nandito? Dahil nalaman mo ang totoo? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. Kung hindi mo nalaman, maniniwala ka pa rin na isa akong magnanakaw hanggang ngayon. Ang tanong ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Natigilan siya dahil totoo. Oo, amin niya, ang boses ay basag. At iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Hindi ang paniwalaan ang kasinungalingan niya, kundi ang hindi man lang pagdudahan na kaya mong gawin iyon. Ang paghusga sa'yo bago pa man kita bigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Iyon ang kasalanan ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, puno ng mga salitang hindi kayang sabihin. Nandito ako hindi para humingi ng tawad, Lyra. Pagpapatuloy ni Marco. Ang boses ay puno ng sinseridad. Dahil alam kong hindi pa ako karapat-dapat doon. Nandito ako para magsimula ulit. Napatingin si Lyra sa kanya. Naguguluhan. Kahit bilang isang estranghero, sabi ni Marco. Hayaan mo akong ipakita sa'yo, hindi sa salita, kundi sa gawa, na nagbago na ako. Hayaan mo akong patunayan na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Tinitigan siya ni Lyra ng matagal. Pinag-aralan niya ang bawat linya sa mukha nito. Nakita niya ang pagod, ang pagsisisi, at isang bagay na bago, pagpapakumbaba. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumalikod at bumalik sa loob ng kanyang maliit na tindahan. Umupo siya sa harap ng kanyang makinang pantahi at kumuha ng isang piraso ng tela. Narinig niya ang mga yapak ni Marco na papalayo. Akala niya aalis na ito. Susuko na. Ngunit hindi. Narinig niya ang isang mahinang tunog ng kahoy na umuupo. Sumilip siya. Nakaupo si Marco sa isang lumang bangkong kahoy sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno ng mangga. Nakatingin lang ito sa kanyang tindahan. Naghihintay. Tumingin si Lyra sa telang hawak niya. Bumalik siya sa kanyang trabaho. Ang tunog ng kanyang makinang pantahi ay muling umalingaw-ngaw sa hapon. Pero habang nananahi siya, isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi niya inaasahan. Isang ngiti na hindi paganap na pagpapatawad. Ngunit isang ngiti ng pag-asa. Pagkalipas ng halos isang oras, nang papalubog na ang araw at paalis na ang kanyang mga estudyante, tumayo si Lyra. Lumabas siya ng tindahan at tumawid sa kalsada. Nakatayo pa rin doon si Marco nang ngayon ay nakasandal na sa puno. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang tindahan. Nang makita siya nitong papalapit, mabilis itong tumayo. Huminto si Lyra sa harap niya. Gutom ka na ba? Tanong niya.
Ang boses ay simple at direkta. Naghanda si nanay ng hapunan. Natigilan si Marco. Ang mga mata niya ay nanlaki sa pagkabigla at pagkatapos ay napalitan ng isang emosyong hindi pa nararamdaman ni Lyra mula sa kanya. Purong pasasalamat. Hindi siya makapagsalita. Marahan lang siyang tumango. Tumalikod si Lyra at nagsimulang maglakad pabalik sa kanilang bahay. Hindi niya ito hinintay. Hindi niya ito nilingon. Pero alam niyang sumusunod ito. Ang paglalakad nilang iyon na may ilang talampakang pagitan ay hindi isang katapusan. Hindi ito ang masayang wakas na tulad sa mga pelikula. Walang yakap, walang halik, walang mga pangako. Ito ay isang bagay na mas totoo, isang paanyaya, isang maliit na hakbang, isang simula sa Batangas. At para sa kanilang dalawa, iyon ay higit pa sa sapat. At dito, sa isang bayan sa Batangas, nagsisimula ang tunay na kwento ni na Marco at Lyra. Mula sa puso, maraming salamat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat namin ang bawat kabanata, naging totoo sa amin sina Lyra at Marco. Naramdaman namin ang kanilang kilig, ang kanilang galit, at ang kanilang malalim na kalungkutan. Isa itong emosyonal na paglalakbay na sana ay nadama at sinabayan din ninyo. Higit pa sa isang kwento ng pag-ibig, ang istoryang ito ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa dignidad, sa tibay ng puso, at sa kabutihang loob na nananahan sa loob nito. Ito rin ay isang kwento tungkol sa pangalawang pagkakataon. At ang pagpapatawad, hindi lang para sa taong nagkamali, kundi para na rin sa ating sarili upang tayo ay muling makapagsimula ng walang bigat na dinadala. Ngayon, gusto naman naming marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At sa tingin ninyo, ano kaya ang naghihintay kina Marco at Lyra sa kanilang bagong simula? Huwag po kayong mahiyang ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Inaabangan namin ang bawat isa sa mga ito. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Love Kilig TV.